Meron akong sample dynamic block dito. So ito, pwede itong may scale. Ayan, pwede siyang lumiit, pwede siyang lumaki. Tapos ito na-stretch to. Ito din na-stretch. Tapos ito, pwede itong ma-move. Tapos may visibility din yan. Kung mapapansin nyo, yung circle, nag-overlap dito sa text. So pwedeng alisin yan. So dito may visibility nakalagay with bubble and no bubble. So pag kinlik nyo yung no bubble, so nawala yung line dito sa text. So hindi siya nag-overlap. Tapos mayroon din tong attributes. Pag dinouble click nyo, ayan, may attribute siya. Itong location, for example, gawin natin S100. So nagbago siya. Tapos yung section, gawin natin 1. So yan. So paano gawin yan? So dito, meron ako ditong drawing sa baba. Yung paggawa ng attributes, ito yung mga attributes. Panoorin nyo yung previous video ko para alam nyo kung paano gawin yan. So ngayon, gagawa man tayo ng block. So mapapansin nyo, merong full circle, tapos merong nakatrim. Ito yung para sa without bubble, tapos ito yung sa with bubble. So ipagpapatungin natin yung dalawang yan. So lagay natin yan dito. Okay. Tapos, create tayo ng block. Type B. Tapos, lagay natin dyan is blow up. Okay. Tapos, pick point. Select nyo kung saan nyo gustong ilagay yung pick point. So, ito, gusto ko dito. Tapos, select objects. Enter. Tapos, ito, make sure na nakacheck ng open in block editor. Then, okay. Tapos, fill upan natin to. Yung location, lagay mo natin ganyan, S muna, tas 0, 0. Then, next section, A. Okay. So, nandito tayo sa block editor. So, dito, meron ditong sa gilid, nakalagay parameters, actions, tapos parameter sets, and constraints. So, dito muna tayo sa parameter. Lagay muna tayo ng base point. Kung saan yung pick point nyo, yun din yung base point. Tapos, maglagay tayo ng linear. Lagay tayo ng linear dito. Burahin ko ng isang grip. So, isa lang. Tapos, lagay ulit tayo dito para ito na may mag-stretch. Tapos, burahin ko ulit yung isang grip. Okay. So, maglagay ulit tayo ng linear. So, burahin natin yung isang grip ulit. So, binubura ko yung isa para hindi sila mag-conflict. Tapos, maglagay tayo ng point. Pin natin dito. Okay. Tapos, maglagay tayo ng visibility. Tapos, lagay na lang natin dito sa gilid din. Okay. After natin maglagay ng mga parameters, lalagyan naman natin to ng actions. So, ito, click nyo yung tab ng actions. Tapos, click nyo itong scale. Tapos, select yung parameter. Tapos, select object. Enter. So, pag may nakita kayong ganito, ibig sabihin, may action na yan. Next, click nyo yung stretch. Tapos, select parameter. Enter. Tapos, mag-create tayo ng frame kung ano yung part na i-stretch natin. Tapos, select object. Enter. Isa pa, click nyo yung parameter. Tapos, create tayo ng frame. Tapos, select object. Enter. So, meron na tayong stretch para dito. Tsaka dito sa parameter na to. Next, lagyan naman natin ito ng move na action. Click nyo yung move. Tapos, select parameter. Tapos, select object. Enter. Okay, so kompleto na yung mga actions natin. So, dito tayo sa visibility. Dito sa taas, makikita nyo yung visibility states. Click nyo yan. Tapos, create tayo ng visibility states natin. So, ito, lagay natin. With bubble. Tapos, mag-create tayo ng new. Ito naman sa kabila, no bubble. Okay. Tapos dito, pag chinek nyo, ito yung ginawa nating visibility kanina. Tapos meron ditong option sa taas. Ito, pag kinlik nyo to, yung object magiging invisible or ma-off. Tapos ito naman, magiging visible naman yung object or mag-on. So ito, pag kinlik nyo yan, makikita lahat yung visibility mode na ginawa natin.
So, subukan natin. So, dito sa no bubble, so ito, gamitin natin to para mag-off or mag-invisible. So, click nyo yan. Tapos, kung naalala nyo kanina, di ba dalawa yung bilog na nilagay natin dito? Isang may cut sa gilid, tapos isang buo. So, dito sa no bubble, i-click natin yung buong circle. Tapos, enter. So, yan. So, na-off yung buong circle. So, ang natira itong may cut dito sa gilid or yung no bubble. So, dito muna tayo sa with bubble. So, dito sa visibility with bubble, so, okay na tayo dyan kasi ang need natin is buo yung circle. Okay. Tapos, close block editor, then save. So, ito na yung bago nating gawang dynamic block. So, try natin. So, yan. Nag-scale na siya. So, na-stretch. Tapos, yung dito sa bubbles, pag sinelect natin to with bubbles, so, yan. Buo na yung circle. Tapos, pag sinelect natin ulit yung no bubbles, so, yan. Natitrim yung gilid. So, yun lang.